Hi everyone! Welcome dito sa ating 3-part mini-series. And by the way, again, I'm Melencio Lomo Jr. And before tayo mag-start, papakilala lang ako. I'm a business owner, a full-time entrepreneur. Nasa bahay lang kasi home-based business naman ang pinapatakbo ko. And tubong buhol ako. And I'm currently here sa place ng wife ko dito sa Nasugbu, Batangas. And dito sa 3-part mini-series natin, pag-uusapan natin ang mga step-by-step process kung paano mo magiging automated ang lahat ng mga manual works sa business mo. Okay? So, dinivide ko ang mini-series na to sa 3 parts para ma-address natin in a small video, in a short video, yung mga process na yon. Okay? So, una natin pag-uusapan dito sa part 1 is yung traffic and lead generation. So, pag-usapan natin kung may mga tao ba na nakakita ng offer mo and may mga tao ba na really interested dun sa mga services or products na ino-offer mo. Okay? So, sa second video, kasunod nito, pag-uusapan natin yung sales presentation tapos ang closing. Ibig sabihin na I'll show you how you can outline your presentation para maging mas convinced ang mga prospects mo or yung mga clients mo sa product or service na ino-offer mo. Then, yung closing, pag-uusapan natin how you can answer the objections na meron ang mga clients or prospects mo. Okay, we need to address all those questions so that matanggal yung doubt sa doubt nila para ma-avail nila yung product tsaka yung service mo. Then last part, sa third part, pag-uusapan natin yung payment system and product delivery. Okay, we need to automate all those things para hindi na manual yung pagtanggap mo ng payment and hindi na rin magiging manual yung pagde-deliver mo ng product or services mo. Okay? So, with all those things, I believe na kapag na-apply mo ng tama yung mga strategy na to, it will greatly help you sa business na ginagawa mo ngayon. Whether you're selling a physical product like food supplement or mga gym equipments, or you're selling digital products like ebooks, webinars, or online courses. Okay, so with that said, simulan natin yung traffic and lead generation dito sa part 1. And let's go. Simulan natin. Hi everyone, welcome sa Business Automation System 3-part mini-series. And dito sa first part, pag-uusapan natin ang traffic and lead generation. Pero bago natin gawin yon, pag-usapan muna natin yung 3 basic components ng isang business. Okay, ang 3 basic components na to ay ang una, offer, or kung ano yung product na binibenta mo or yung service na ino-offer mo. And pangalawa is consumer. So may offer dapat, tapos may consumer. Sila yung mga taong nangangailangan ng product mo or nangangailangan ng mga services mo. And third one is yung system. Paano mo ngayon pagtatagpuin yung offer tsaka yung consumer? Diyan nangyayari sa system yan. Okay? Now, traffic and lead generation is the art of positioning your product and offer to the right people on autopilot. So basically, yan yung tinuturo natin dito sa traffic and lead generation. So maybe some of you hindi malinaw sa inyo kung ano ibig sabihin ng mga terms na yan, kaya isasahin natin. So una, ano ba ang traffic? Okay, ang traffic ba, ito ba yung nakikita mo sa EDSA or sa mga kalsada na hindi makadaan yung mga ibang sasakyan? And that's not what we're talking about dito sa lesson na to. We are talking about website visitors or kung may online store ka, yung mga taong pumupunta sa online store mo. Or kung may physical store ka, yung mga taong dumadaan or nag-visit sa pinakatindahan mo. Okay? Now, for example, like this one, kita sa picture yung si
ate, dumaan siya sa tindahan ng gulay. So, isa siyang traffic para sa tindahan ng gulay. And dito naman sa isang mall, yung mga binibentang mga damit, ang traffic dyan is yung mga taong pupunta sa loob ng isang boutique or sa loob ng mall. Okay? Where in the case of an online business, yung traffic is yung mga taong pupunta sa website or online store mo. Now, ang tanong, how to increase my traffic? So may dalawang bagay kung paano mo mapataas yung traffic mo or yung mga taong pupunta sa website mo or online store. That is through organic and paid strategies. Sa organic or free traffic, dito makikita yung mga paraan na ginagawa ng mga content creators. Una dyan is yung content marketing. So content marketing is you create contents related doon sa kung anumang product or service na in-offer mo. So you create videos, vlogs, pictures, you post mga infographics, pwede mag-create ka ng mga blog post or articles, podcast related doon sa kung ano may ino-offer mo. And in that way, people who see your content will be mas naengganyo sila sa kung ano man ang ino-offer mo. And since related ang mga content na to sa kung ano mang product or service na ino-offer mo, more likely na sila mismo interested na sa ganong traffic. So, or sa mga ganong content. Okay? So, another free traffic strategy is social media marketing. Now, in you do content marketing, kailangan mo ngayon siyang ipakita sa ibang tao, right? So, we can do that easily by using the social media. So, posting all this content sa mga social media platforms increases the likelihood of people na makakita ng ng product and offer mo. Okay? And B2B marketing, ibig sabihin lang yan is business to business. If ever merong isang business na kailangan ng tulong mo, so handshake deal na lang, usapang kaibigan, so mag-usap ng dalawang business, yung business mo at yung business ng ibang tao. So walang binabayad na monetary na amount, free lang siya. Pero ang nangyayari, since nag-collaboration kayo, yung traffic ng bawat isa is nakikita yung mga offer ng bawat isa. For example, yung fitness coach nakipag-collaborate with a gym, okay? Ngayon, yung business ng gym owner, wala siyang binayad doon sa coach, sa fitness instructor. Pero ang nangyayari, yung mga followers ng fitness instructor, mas nainggan yung pumunta sa gym na yon. And vice versa ang nangyayari. Yung mga followers ng fitness coach na yon or ayun nga, yung ng fitness coach na yon, mas ipe-prefer niya yung mismong gym na yon. And yung mga gym members, ipe-prefer nila ngayon yung gym instructor na yon or yung fitness coach. So punta tayo sa paid or traffic from ads. We can see many of these, lalo na sa pag nag-scroll tayo sa Facebook or sa Instagram or habang nanonood tayo ng mga reels or mga stories, may mga nagpa-pop up ng mga ads. Mga paid traffic ang tawag doon. So that can be done through these social media platforms, Facebook, Instagram, Messenger, and Google. Okay, yung mga nakikita nyong ads. Pag nagse-search kayo, yung pinakaunang lumalabas, yung mga sponsored na mga links. Okay, sa pag Google search. Sa YouTube naman, yung mga ads na nakikita mo inside the video or mga in video, kumbaga, in video ng mga advertisement. And also affiliates. Ibig sabihin, may mga partner na mga content creators or other people
na ang gagawin is i-promote lang yung kung ano mang product or service na in-offer mo. Yan yung purpose ng paid traffic using traffic from ads. So, most of those things ginagawa natin dito sa training natin, and I'm not surprised na isa sa mga post ko or isa sa mga advertisement ko is nakita mo, tapos kinlik mo, tapos napunta ka ngayon sa training na to. Okay? Kasi ganun nag-work ang business. Ibig sabihin, you are interested in this form of contents. You're interested in such kind of topics. Ngayon, may tanong, is huge traffic enough? So, sapat lang ba na maraming tao nakakita ng product or services mo? Okay, the answer is, yun, sapat ba na marami lang pupuntang sa website mo or sa online store mo? Sagot dyan ay no. Bakit? Kasi expensive ang mag-generate ng traffic regularly. Mahal siyang i-sustain. Kaya maraming mga businesses ang nagpe-fail in this part kasi lagay ng ad budget para sa traffic, pero traffic lang yung habol nila. It doesn't mean na hindi siya nagwo-work. Of course, it works for some kasi ganun yung strategy na bagay sa kung anumang product or services nila. Pero yun nga, hindi enough na marami lang taong nakakita ng product and service mo. Kaya dyan papasok ang lead generation. Dito sa lead generation, i-filter mo yung mga traffic. I-filter mo ngayon yung mga taong nag-visit sa website mo. Kasi hindi naman lahat ng makakita ng offer mo ay mga interested talaga. Yung iba sa kanila na curious lang. Kaya kailangan mo silang i-filter. Kailangan mong i-filter yung mga interested talaga dun sa mga na-curious lang. Para hindi sayang ang time, energy, and resources mo. So may two options on how to generate leads. Merong traditional way, meron ding digital way. So sa traditional way, manually getting contacts sa internet. Scraping ang tawag doon. Hahanapin mo ngayon yung mga contacts na yon na sa Google, Facebook, or mga forums like Reddit. For example, ang business mo is mga hardware parts. So manually, kukunin mo yung mga contacts na yon sa Google. Search mo lang yung mga pangalan, yung mga types ng hardwares. Tapos, pwede mo na makuha yung mga contacts nila sa Google mano-mano or sa Facebook. Tapos, meron ding word of mouth. Ibig sabihin, someone knows someone. So, pinag-usapan lang, alam nang may isa kang kakilala na may ganitong business, tapos ni-recommend na dito na kayo kung ganito mang business ang gagawin nyo, dito na lang kayo. So, ganun siya nag-work ang word of mouth. So, scraping and word of mouth, mga traditional way. So, sa digital way, mostly ginagamit ng mga big companies. Okay, that is using CRM software or customer relationship management ng mga softwares. Specifically using forms and landing pages. Ano na itong mga to? Okay? Ang forms and landing pages are ways to capture yung contact information ng mga interested na mga prospects or mga clients. Okay? And by using this strategy, you are saving a lot of time contacting all those people na hindi naman interested. Okay? So sila na mismo mag-fill out ng mga details na kailangan mo para yung ma-follow up sila or may mga needs ba sila na kailangan na i-solve, may mga problems sila na kailangan i-solve. So sila na mismo magbibigay ng information din sa'yo. So by using these CRM softwares. So isa sa mga type niyan is yung pinill-outan mo na form para makapag-attend dito sa training na to. Para mapanood yung video to. So isa yung example. Ito naman isang example about what books. Okay, may binibentang book. Tapos
kailangan ng address. So sila na mismo ang mag-fill out. Hindi mo na sila kailangang manually natanungin so ang saan yung address nila. Ito, sila na mismo, yung customer na mismo yung mag-fill out ng details nila para mas magiging automated na ang process ng business. Okay? So using CRM, mas nabibuild mo yung relationship with your clients or prospects. Kasi unang-una, pag-provide ka ng value, tapos pwede kang mag-send sa kanila ng real solution sa mga real problems nila. Since na nag-sign up sila or nagbigay sila ng email, ibig sabihin lang nun, interested sila sa mga topic na or mga values na pinoprovide mo. And that means also na alam mo na yung mga solution sa mga problems nila. Or kung hindi mo man alam, pwede mong i-research or pwede mong pag-aralan so that may provide mo sa kanila yung mga solution dun sa problemang yun. Okay? And also it increases customer satisfaction. And that leads to repeat purchase o yung suki effect. Okay? Kapag nagtiwala na sila sa'yo and satisfied yung mga customer or mga clients mo, so dyan na papasok yung repeat purchase. So unang papasok sa isip nila, if ever they need something related sa kung ano mang ino-offer mo, ikaw mismo yung unang pang pinaka first choice nila, go-to guy nila. Okay? And also, by using CRM, you are able to automate yung pag-follow up sa kanila about hindi pa natapos yung transaction nyo, pwede mong i-automate yung pag-follow up sa kanila kung saan stage na kayo ng business, kung nasa pa lang kayo, talking stage or getting to know stage, or andun malapit na kayo dun sa closing stage. So yung follow up na yon, pwede mo siyang i-automate din. And of course, you can give early bird access so kung ano mang ino-offer mo. Pwede kang magbigay ng mga discount sa kanila. And dito rin pwede kang kumita kahit hindi pa naka-publish or hindi pa naglo-launch yung kanumang product or offer na meron ka. Because of the early bird access, you can already receive payment from them for future content na gagawin mo pa lang or future product na gagawin mo pa lang. And third, you can also automate yung pagbibigay ng pure value contents. Pure value contents, ibig sabihin yung mga content na hindi ka nagbebenta, wala kang offer na binibigay, you're just purely giving them something na makakatulong sa business nila. Ngayon, may tanong ako sa'yo. Aling part ng video ang pinaka nagustuhan mo? Please do me a favor, comment your thoughts sa baba ng video to. I will see you dun sa next part natin. Okay? So, next part natin will be about sales presentation. Kung paano mo i-craft ang presentation mo na maging convincing siya. Simple siya, pero convincing para sa target audience mo. Okay? So, thank you so much sa pag-join dito sa video to and I will see you in the next one.